sa ating lahat. Ako po si Binibining Edlove Gail V. Bustillo ng Namnama Elementary School, City of Coronadal. Isa po sa leksyon namin sa Araming Panlipunan, ang mga kaugalian ng mga Pilipino noon at ngayon. At tatalakayin po ng mga bata o ng mga mag-aaral ang mahigpit na pagkakabuklod ng pamilya o tinatawag nating close family ties. Mainam ba ito o hindi mainam sa pamumuhay nating mga Pilipino? Pinaalalahanan po natin ang bawat kalahok na bibigyan lamang po kayo ng 3 minuto para ipahayag ang inyong mga opinyon hinggil sa inyong mga pananaw. At nandiriyan po si bilang ating binibigay ko na po sa ating moderator na si Jonard Solas ang pagkakataon. Maraming salamat po. Sa ating punong guro, Ginang Marikit Barrera, mga guro ng Namnama Elementary School, Ginang Mary J. Bahaw, Ginang Mary J. Tihano, Ginang Robel H. Katigday, at sa aming guro, Binibining Edlove Gail B. Bustillo, at sa aking mga kaklase, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayong hapon ay matutunghayan natin ang debate na may paksang mahigpit na pagbubuklod ng pamilya, isang Pilipino noon at ngayon. Mainam o hindi mainam. Pinaalalahanan ang bawat isa na makinig ng mabuti at iwasan ang pag-ingay nang sa ganon ay maliwanaw nating mapapakinggan ang bawat panig. Sa proposisyon, sila ang mga mag-aaral na sumasang-ayon na mainam ang mahigpit na pagkakabuklod ng pamilya sa pamumuhay nating mga Pilipino. Sila ay sina Gerald Corpus, Iris Joy Medesilo, Sean Clyde C. Jana Rose Parcon, Apple Grace Valiente, May Salgado. Sa oposisyon, sila naman ang mag-aaral na hindi sumasang-ayon na mainam ang mahigpit na pagkakabuklod ng pamilya sa pamumuhay nating mga Pilipino. Sila ay sina Ella May Valiente, MJ Verdadero, Judy Gaba, Angel Claire Calacque, Mary Chris Hamyo, Angel May Radam. Kaya simulan natin kay Gerald Corpus. Tuwing ang pamilya na pinakamaliit na unit ng komunidad, kilala tayong mga Pilipino sa buong mundo sa natatangi nitong kaugalian na minana pa sa ating kanunuan, at ito ay tinatawag na close family ties o mahigpit na pagkakabuklod ng pamilya. Ito ang isa sa mga kaugalian na kailanman hindi matatawaran ng anumang lahi sa mundo. Katulad, lalong-lalo na ng mga Western people, ito ay ang nagpapakita kung gaano pinahahalagahan ng mga Pilipino ang kanilang sariling laman at dugo. Ika nga, what blood is thicker than water. Mayroon akong 4 na puntos na magpapatunay na mainam ang kaugalian ito sa mga Pilipino. Una, the more the merrier. Tunay ngang masaya ang pamilyang Pilipino dahil buo at sama-sama ang pamilya. Pangalawa, nandyan ang bayanihan at pagdadasal.
ng mataas na paggalang at pagmamahal sa mga nakakatanda, lalong-lalo na sa ating mga magulang. At pang-apat, ang mahigit na pagbuklod ng pamilya ang dahilan kung bakit ang ating nasyon ay matatag at malakas anumang unos ang kinaharap. Kaya't marapat na lang ituring na mainam ang kaugaliang ito ng mga Pilipino. Maraming salamat, Gerald Corpus. Dumako naman tayo kay Ella May Valiente. Kung sa bagay, totoo naman kilala tayong mga Pilipino sa buong mundo na mapagmahal at mapag-aruga. Ngunit, sa lahat ba ng pagkakataon ay totoo lahat ng sinasabi niyo? Kung sa pinakamaliit pa lamang na unit ng komunidad ay naituro na ang pagiging independent, hindi siguro lalaki ang problema ng ating bansa. Naninindigan ako, walang mainam na dulot ang mahigpit na pagkakabuklod ng pamilya sa pamumuhay ng mga Pilipino. Tingnan ninyo ang mga kaluraning tao. Pagkatungtong ng 18 taong gulang, ang anak ay umiwalay na sa kanyang mga magulang upang maging independent. Yan ba ang sinasabi nyo, the more the merrier? Dahil ba sa umiwalay sila sa kanilang magulang, hindi na magiging masaya ang kanilang pamilya? Ang paniniwala ko, the more and the nearer the chaotic. Kapag malapit tayo sa ating pamilya, mas maraming dapat isaalang-alang. Madaling nagkakaroon ng di pagkakaunawaan kapag mas malapit ang isa't isa. Nabasa ko sa article ni Roald Pasha ng Philippine Star, isang sikat na dyaryo sa ating bansa na naging malaking hadlang ito sa disiplina ng mga Pilipino. At ito ang nagdudulot ng kasiraan sa bansa kapag napabayaan. Nasabi mo rin ng diyan ng bayanihan at pagdadamayan. Para sa akin, ito ang umuudyok sa mga anak o kamag-anak na maging tamad at abusado. May mga sarili ng pamilya na nakikipagsiksikan pa rin sa mga magulang. Kesyo, hindi kayang iwan ang magulang. Ang sabihin mo, hindi pa kayang tumayo sa sariling mga paa. Oo, nandyan na tayo sa sinasabing paggalang at pagmamahal sa magulang. Pero wala na bang ibang paraan upang ipakita ang pagmamahal sa magulang maliban sa pakikipagsiksikan sa inyong tahanan? Inaabuso na ng mga anak ang kanilang mga magulang at ginawa pang alibay iyon para malapit ang loob ng mga apo sa kanilang lolo at lola. Pero sa totoo lang, ginagawang driver si lolo papuntang school at yaya si lola. Isa ba yung paggalang at pagmamahal? Imbis na magpahinga na sana ang mga matatanda sa obligasyon, hindi naman sila bumabalik sa una. Wala sa higpit ng buklod ng pamilya ang tatag ng bansa. Nasa tao lang ang kapasyahan kung paano magiging matagumpay ang bawat isa. Maraming salamat, Ella May Valiente. Dumako naman tayo kay Iris Joy Medasilo. Balikan natin ang tema ng ating tinatalakay. Mainam ang kaugaliang mahigpit na pagkakabuklod ng pamilya. Bakit kaya ito tinangkilik mula noon hanggang ngayon kung hindi naman pala ito subok na sa buhay ng mga Pilipino? Tandaan sana natin ang mahigpit na pagkakabuklod ng pamilya ay likas sa ating mga Pilipino. At yan ang ating pinagkaiba sa mga kanluraning tao. Isa na itong identity nating mga Pinoy. Kaya huwag na nating ikumpara ang sa atin sa kanila. Kaya nga tayo mga Pinoy, di ba? Bilang tugon sa sinabi mo, pag mas malapit, mas magulo na. May nabasa akong article ng CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines kung gaano nakatulong ang pagkakaroon ng mahigpit na buklod
sa mga taong may matinding karamdaman tulad ng cancer. Ang ingay na naririnig nila mula sa kapamilya ay isang musika sa kanilang tainga. Ang presensya ng pamilya ang isa sa mga nakakatulong sa kanila upang labanan ang seryoso at nakamamatay na karamdaman. Sa ganitong paraan ay napalalakas sila. Kaya hindi ako sumasang-ayon sa sinasabi mo, pag malapit ay magulo na. Doon naman sa nabanggit mo kanina na dahil sa close family ties ay natututo ang mga taong maging tamad at abusado. Sa tingin ko, hindi naman dahilan ang pamilya doon kung bakit sila naging ganoon. Kung naging pala naman sila, ay nakatitiyak ako, hindi iyon ang itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang. Hindi naman dahil sa nagbigay ka ay lahat ng iyon ay bibilangin mo. Sa panahon ng pangangailangan, emosyonal man o madalas pinansyal, lalong nasusubukan at nasusukat ang pagmamahalan at pagbibigayan. Kapag nagbigay ka, huwag mo bilangin ang iyong nabigay. Sabi nga, God loves a cheerful giver. Hindi ba tayo masaya pag tayo ay may natulungan, lalo na kapag kapamilya mo? Isa pa, hindi naman siguro yaya driver ang turing ng kanilang mga anak sa kanilang mga magulang. Sadyang mahal lang ng mga lolo at lola ang kanilang mga apo at kaligtasan lang at kapakanan ang kanilang iniintindi. Ang ganda kaya ng close family ties na ipapakita dito ang selfless love ng bawat isa. Kaya naninindigan ako, isa itong mainam na kaugalian nating mga Pilipino. Maraming salamat, Irish Joy Medicilo. Salamat, Irish Joy Medicilo. Dumako naman tayo kay MJ Bernadero. Hindi ako sang-ayon na mainam ang kaugaliang close family ties. Nais ko lamang ipahayag ang aking saloobin dahil sa dinarami ng naitalang disadvantages nito ang nabasa ko sa internet. Oo, likas at sa atin ang kaugaliang ito, ngunit marapat din ninyong isipin na halos tayo dito sa silid na ito ay nagmula sa malaki at lumalaki pang pamilya. Halimbawa, bukod pa sa ating magulang at kapatid ay kasama din natin sina lolo at lola o di kaya kasama sina tito at tita at mga pinsan o tulad din ng ilan dito sa inyo ngayon ay kombinasyon na pala ng lahat ng nabanggit ko ang pamilyang meron kayo ngayon. Tingnan nga natin ang ating mga pamumuhay. Umuunlad ba tayong mga Pilipino? Sa iba, oo. Pero karamihan ay hindi. Dahil imbis na 3 o 4 lang na bunganga ang pakakainin ng magulang mo, ay minsan dumudoble pa ang kanilang kailangang gustusan. Hindi naman sa nagbibilang ha, let's just be practical. Habang ang iba ay nagbabalat ng buto, ang iba naman ay nagbibilang ng poste. Kaya nga naghihirap ang Pilipinas. Imulat natin ang ating mga mata. Nasaan ba ang tinatawag na kaginhawaan at kaunlaran ng ating bansa? Hindi natin makita-kita dahil sa mga nagdadamihang abusado at palaasa. Sa article ni Basha, 12 taon ang nagsabi na naging hadlang ang kaugaliang ito upang maikilos ng bawat Pilipino ang kanilang mga kamay at paa tungo sa kaunlaran. Mahal nga ba ng mga magulang ang kanilang mga anak at apo? Sila na rin ang nagturo sa kanilang mga anak na maging sobrang palaasa sa kanila. Aakuin halos lahat ng responsibilidad. Mabuti lang nga at hindi tulad ng kanuraning lahi na kapag sila ay tumanda, sa home for the aged ang bagsak.
MJ Verdadero. Dumako naman tayo kay Sean Clyde Chi. Tama ba ang narinig ko na tapusin na itong kaugalian ito? Hindi na tayo pinagkapag nawala ito. Hindi lamang sa kung sino ang mas maraming naibigay o nagagawa ang sukatan ng pagkakabuklod ng pamilya, kundi sa tuwa at galak na nadarama sa pagtulong sa iyong kapamilya. Ano man ang mangyari, ano man ang ating gagawin, kakabal na ng pagkakabuklod ng pamilya ang lahat ng serye sa buhay ng tao. Kaya para sa akin, mainam pa rin ang kaugaliang ito. Sa hirap man o sa ginhawa, lahat ng iyon itinuturing na sandigan pangalawa sa Panginoong may kapal. Bagaman hindi perpekto ang pagmamahal na ating maaaring maialay sa ating kapamilya, sapat na ito upang mapagaan ang pasanin sa araw-araw. Kaya sumasang-ayon ako sa sinasabing selfless love. Ang mamayani sa pagkakabuklod ng pamilya. Kahit ano pa ang ating gawin, kapamilya ay kapamilya. Sila ay dugo ng iyong dugo at laman ng iyong laman. Hindi totoo na ang pamilya ay nagtuturo sa kasabi nito maging tamad at irresponsable. Nasa tao pa rin yan at individual ito na kapasihan. Isa lang ang pinaniniwalaan ko na walang makakapantay sa kaugalian nating mga Pilipino, na may mataas na pagmamahal at pagkakabuklod sa pamilya. Kaya kinakailangan na itong pagyabungin at palaguin. Higpitan pa natin lalo ang pagbuklod na mayroon tayong mga Pilipino. Maraming salamat, Sean Clyde Chi. Dumako naman tayo kay Judy Gaba. Lahat ng bagay pag sumobra ay nakakasama. Sobrang higpit ng buklod natin sa ating kapamilya ay maaari namang magdala ng mga seryosong problema. Kaya hindi ako sumasang-ayon na mainam ito sa ating mga Pilipino. Alam naman natin sa ngayon, pamilya laban sa pamilya na rin madalas nating naririnig
Jana Rose Parcon. Noon at ngayon, patuloy na tumitibay ang pamilyang Pilipino dahil sa mahigpit na pagkakabuklod. Kaya maniniwala pa rin ako na mainam ang ugaliang ito. Bagaman ang bawat pamilya ay may mga pinagdaanan ng lungkot at hirap, sangkap lang ang mga ito upang maging matatag. Ating matatandaan na magiging matibay ang isang bagay kapag nalampasan ang unos ng buhay. Kung ang ginto nga ay nagiging nasay kapag pinadaan ng matagal sa apoy, gayon naman ang pamilyang Pilipino. Pag nadapa, hindi bumangon, panandalian lang ang di pagkakaunawaan at normal lamang iyan. Mananaig pa rin ang pagmamahalan. Nandiriyan ang dugo na magdurugtong sa damdamin ng bawat isa. Kung may tampuhan man, tandaan nating walang hindi makukuha sa isang mainahon at maayos na usapan. At dahil sa mahigpit na buklod, naplansya pa rin ang lahat ng gusot. Kapag ang problema ay sama-samang hinaharap ng pamilya, hindi ba ito'y napakasaya? Balikan natin ang isang halimbawa na nabanggit kanina ni Irish. Sa pagtulong sa pamilyang nagpapagamot, mababakas rito ang moral obligations na hindi lamang Pinoy ang mayroon nito, kundi maging ang mga Hapon at iba pang lahi sa mundo. Salamat sa kagaliang ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Dahil maluwag nating inaharap ang lahat ng hamon sa buhay dahil sa mahigpit na pagkakabuklod ng bawat isa sa pamilya. Maraming salamat, Jana Rose Parcon. Dumako naman tayo kay Angel Claire Calaki. Ganun nga nabanggit ninyo, uulitin ko rin ang sinabi ng aking mga kapangkat kanina na kapag mas marami, mas malapit ay mas malaki. Ang tansya ng gulo, di pagkakaunawaan at alitan. Kaya hindi ako sumasang-ayon na mainam ito. Oo, sabihin na nating maayos pa pero nandun na tayo. May lamat na nasabi na ang lahat at hindi na natin iyon kailanman mababawi pa. Kung hindi sa ganito ang kaugalian nating mga Pilipino, edi sana meron tayong privacy at mas maliit na tsansa ng kaugalian sa loob ng pamilya. At kaysa naman kasi mamuhay tayo ng tayo-tayo lang eh. Ang dami pa nating extra sa buhay. Ayan tuloy, umihirap ang bumibigat ang buhay. At aminin natin, oo hindi, talaga naman may maririnig kang reklamo sa iyong pamilya. Ang dami mong obligasyon sa buhay, pati pa sa pasanin mo pa. Uulitin ko ang sinabi ng kagrupo ko kanina. Let's just be practical. Iwas sa mapa ng loob yan at kapag nagka-problema, sino ang madalas takbuhan? Hindi ba inyong mga nasasabi sa buhay o iyong mas nakakaangat? Isa lang ang pinahihiwatig nito. Pabigat ito sa buhay, nakakalungkot mag-isipin pero yan na talaga ang realidad sa panahon ngayon. Magbasa-basa din kayo sa internet o kaya na lang sa Facebook. Makikita nyo doon ang lahat ng sinabi namin patungkol sa isyong ito. Maraming salamat, Angel Claire Calaki. Dumako naman tayo kay Apple Grace Valiente. Hindi namin isinasara ang aming mga isipan sa mga problemang maaaring umusbong mula sa likas na kaugalian nating mga Pilipino. Pero naniniwala pa rin ako na mainam ito dahil ang kabutihan pa rin ang mananig sa huli at lahat ay madadala sa mahinahon at masinsinang usapan. Kaya ito pa rin ang ikinaganda ng
kinaganda ng kaugaliang ito. Ano man ang mangyari, pamilya mo pa rin sila. Sa kanila ka pa rin tatakbo, sa oras ng kalungkutan, kagipitan, at kahirapan sa kanila ay hindi ka mabibigo. At kung ako man ay maging isa sa mga nakaaangat sa buhay sa aming pamilya, isang karangalan sa akin ang makatulong. Sa hirap at ginhawa, magtutulungan kami. Lahat ng pwedeng ibigay sa ikagiginhawa ng kanilang buhay ay hindi pagdaramot ng isang kapamilya. Iyan ang buklod na hindi basta-basta natitinan, lalo pa pag ito'y nilakipan ng panalangin at pasasalamat, pasasaan, at yayabong din ang magandang relasyon ng isang pamilya. Maraming salamat, Apple Grace Valiente. Dumako naman tayo kay Mary Grace Hamio. Hindi rin ako sumasang-ayon na mainam ang kaugaliang ito. Biruin mo, sa abot na makakaya ng isang pamilya, gagawin at hahamakin ang lahat. Kaya nga, evident masyado ang nepotism o favoritism sa ating mga Pinoy. Halimbawa na lang sa trabaho, kahit na mas kwalipikado sa ngalan ng kamag-anak, papasukin mo. Yan ba ang tulong na alam nating mga Pilipino? Kahit alam na nating lumabag sa batas ng tao at Diyos ay didepensahan at tatapunan. Dahil ba sa mahigpit ang pagkakabuklod ng pamilya ng mga ito? Gumising nga tayo mga Pilipino. Tingnan din natin ang di magandang inidudulot nito. Pinalalaki lang ang ulo ng mga Pilipino upang magtamad-tamad, maging irresponsable at abusado. Maraming salamat, Mary Grace Hamio. Para sa pagwakas na mensahe ng pangkat proposisyon, pakinggan natin si May Salgado. Bago ako dumako sa pangwakas na mensahe ng aking pangkat, gusto kong munang bigyan ng tugon ang kasasabi lamang ng kabilang grupo. Kailan may hindi pinopromote na kaugaliang ito ang sinasabi nilang nepotism, ngunit itinuring na lang natin itong isang advantage sa panig ng mga taong concern nito. Sa kabuuan, hindi man perfecto ang diwa ng mahigpit na kakabuklod na kapamilyang Pilipino. Noon at ngayon, atin lamang pagkakatandaan na marami itong mabubuting na idudulot. Dulot nito ay kaligayahan, pagtutulungan at paggalang at pagmamahalan. Blood is indeed thicker than water. Marami man ang naitatalang disadvantage na ibang tao, higil dito, hindi pa rin naman mabilang-bilang ng ating mga daliri ang magandang naidudulot nito sa pamumuhay ng mga Pilipino noon man o ngayon. Kaya aming pagkat ang nanindigan sa isang pagpapainam ng kaugaliang ang close family ties. Maraming salamat, May. Para sa pangwakas na mensahe ng pangkat oposisyon, pakinggan natin si Angel May Radam. Naninindigan ng aming pangkat na hindi mainam ang kaguluhang ito. Marami ring naitalang hindi mabuting naidulot ang sobrang higpit na pagkakabuklod ng pamilya. Ito ang isa sa mga naging malaking factor sa hindi pagunlad ng mga pamilyang Pilipino.
sabing paksa. Natin ang pangit ng limang mag-aaral kung sumasang-ayon ba sila na mainam ang kaugaliang ito o hindi. Simulan natin ito kay Christine Cacalda. Para sa akin, hindi mainam ang mahigpit na pagkakabuklod ng pamilya dahil yan ay bunga ng sobrang mahigpit na pagkakabuklod ng pamilya. Pero andun na tayo may lamat na gaya ng sabi ni Angel Claire Calaki. At ayan lamang po at salamat. Maraming salamat, Christine Cacalda. Dumako naman tayo kay Danica Nono. Para sa akin ay hindi mainam dahil pinalalaki lang ang ulo ng mga Pilipino upang magtamad-tamaran at maging responsable. Katulad ng sinabi ni Ate Ella na ginagawang trabahador ang lola at lolo. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Danica Nono. Dumako naman tayo kay Raymar Fernando. Hindi ako sangayon na mainam ang kaugaliang Los Pamilitas kasi natutunan ang mga anak na maging dependent at irresponsible. Maraming salamat, Raymar Fernando. Dumako naman tayo kay George Gaba. Para sa akin, hindi mainam ang mahigpit na pagbuklod sa pamilya. Sumasang-ayon ako sa sinabi ni Ella na walang mainam na naiidulot ang mahigpit na pagbuklod ng pamilya sa pamumuhay ng mga Pilipino. Silong kong aking nasasabi. Maraming salamat, George Gaba. Dumako naman tayo kay Joyce Andrada. Para sa akin, hindi mainam ang paghihigpit na pagbubuklod ng pamilya. Sumayon ako sa sinabi ni Ella na imbis na magpapahinga na sana ang mga matatanda sa obligasyon ay bumabalik na naman sila sa uno. Yan lang ang po at maraming salamat. Ngayon ay pakinggan natin ang masasabi ng ating mga jurado. First of all, congratulations for the job well done for the pupils. Base sa mga narinig ko ngayong hapon, na-convince ako doon sa opposition. Kasi totoo naman na talaga na ito yung nakikitang problema natin dito sa ating bansa. Dahil nga sinasabi ng grupo ng opposition na nagiging tamad yung ibang mga tao. Pero sa kabila ng lahat, meron din namang punto ang mga proposisyon tungkol sa pagkakabuklod ng pamilya. Dapat naman kasi sa hirap at sa ginhawa, dapat tayo ay magtulong-tulungan dahil yan ang isa sa pinakamagandang kaugalian ng ating mga Pilipino. So, congratulations. Bawat panig ay may kanya-kanyang mga opinion kung saan ang sa proposition ay naipaliwanag nila kung ano yung mga advantages at disadvantages ng mainam na pagkakabuklod ng pamilyang Pilipino at gayon din sa opposition kung saan naipaliwanag nila mas mabuti yung yung disadvantage ng mahigpit na pagkakabuklod ng isang pamilyang Pilipino. Yan lang. Maraming salamat bilang Mary Jane Quijano. Dumako naman tayo kay
Okay, magandang hapon sa lahat. Okay, congratulations sa mga proposition at saka sa opposition. So, dito na lang ako. Ano ang masasabi ko dito sa inyong paksa na tinalakay o sa inyong dinabatihan? Okay, pasensya na lang sa boses. Okay, mainam ba o hindi mainam yung mga Pilipino na nabuklod sa mga pamilya? Okay, para sa akin, pwedeng mainam, pwede rin hindi mainam. Pero, case-to-case basis kasi yan siya. Dahil hindi rin pwede na hindi rin pwede na oo. Depende na lang yan siya sa inyo kung ano na lang inyong opinion. Pero tayo mga Pilipino, syempre, tayo ay nasa poder talaga tayo ng ating mga magulang. Sino ba dito yung hindi nasa poder ng kanyang magulang? Tama? Okay. Pero kung kaya nyo mag-isa sa inyong buhay, kung magkaroon na kayo ng pamilya, di syempre, dapat mag-separate na kayo sa inyong parents. Okay, yun lang ang masasabi ko sa paksa. Salamat. Maraming salamat, Binibining Girly Joy Haina. Hinihiling ko po kay Binibining Edward Gail Bustillo para sa kanyang mensahe sa hapong ito. Mga bata, sa mga nasabi ninyo at congratulations dahil tapos na ang ating debate sa hapong ito. Lagi lang nating pakatatandaan na depende ang lahat ng bagay. Pwede siya maging mainam, pwede din hindi ito maging mainam. Mainam kung ginagamit natin sa mabuti ang kaugalian ito. No man is an island. Kailangan natin ang ating pamilya. At kahit ano pang problema, sila lang ang maaari nating takbuhan. Ano man ang problema, maayos din ito kapag idinaan sa maayos na usapan. Ngunit, hindi nagiging maganda ang dulot nito kung merong mga tao na dumedepende. Ultimo, lahat na lang ay inaasa sa kanilang mga magulang at hindi yun isang maganda. Pero dapat nating tandaan, hindi ang kaugalian ang pangit dito. Hindi yun ang hindi mainam, kundi ang tao na nagsasabuhay ng kaugalian ito. Kaya pakatatandaan natin, kailangan natin maging responsable at maging tapat sa ating mga gawain. Ngayon, bigyan natin ng pagkakataon ang mga kalahok na makipagkamayan sa kanilang katunggali kanina. Magsilapit na kayo at magsipagkamayan na. Okay, maraming salamat po at pwede na tayo maupo. Yan lamang po at maraming salamat. Tapos na po ang ating debate sa hapong ito at magandang hapon sa muli.